Malungkot na balita po para sa mga DDS. Si Digong daw po inatagpuan na unconscious, walang malay, at dinala sa ospital. Hindi natin alam kung anong lagay niya na ngayon, no? Sana okay na, di ba? Kasi kung matsuchugi si Digong, mauuwi na yan sa Pilipinas, no? Napanood natin yan sa isang video ni Senator Bongo. At ang sinasabi niya, base daw po sa mga nabalita o lumabas na impormasyon, inatagpuan daw po na walang malay si Digong. Dahil po siguro sa kanyang katandaan o dahil siguro sa kanyang sakit. Si Sara Duterte, nagsalita din ito, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon ni Digong kasi hindi naman natin makita kung ano na itsura niya, di ba? Ang description ng pamilya butot balat na raw yan. Ano ba? Ibig sabihin ng yan? Malapit na ba yan? Pero syempre, yung mga pamilya ng natsugi ng tukhang, ayaw pang mamatay si Digong. Syempre, kailangan niya muna pagdusahan yan sa bilangguan, yung kanyang mga krimen, allegedly na ginawa noong siya mayor ng Davao, at the same time siya presidente ng Pilipinas, no? Ito, headline to ng Inquirer.net. Sige, basahin ko sa inyo. Ang sinasabi dito sa balitang ito, ang sinasabi daw po ni Sara, o Sara Duterte says, father in troubling conditions. Malubhang kondisyon ka, Coffee. Ibig sabihin, troubling, no? Hindi maganda. Nasa trouble ba? O nasa troubling conditions na raw po itong si Digong. Detention inhumane. Hindi makatao yung pagkukulong kay Digong dyan. Ano ba talaga? Sabi nyo, kinidnap yan. Hindi daw po makatao yan, yung kanyang detention. Alam mo, swerte pa nga si Digong, dahil dyan siya sa dahig di ba? Maganda-ganda ang kulungan dyan, di ba? Kung dito sa Pilipinas nakulong yan, siksikan kayo dyan. Sa isang selda, dikit-dikit kayo, ilan kayo? Magkakasiksikan kayo dyan. Pero maganda-ganda pa rin ito. Dahil aircon, kasi malamig di ba? Malamig ang klima sa dahig Maganda ang klima dyan. And International Criminal Court yan. Well secured siya dyan, bantay sarado siya dyan. For sure, masarap yung pagkain dyan, healthy yung pagkain dyan. Yung healthcare, hindi questionable dyan, maraming doktor dyan, kaunting kibot lang yan, dadaling ka sa ospital o may nakabantay sa'yo. Maswerte pa rin si Digong kumpara sa mga ibang bilanggo na nandito po sa Pilipinas. Pero syempre, inhumane daw po yan, sabi ni Sara Duterte. Hindi makatao yung kanyang detention dyan, no? Sinasabi ni Sara, na inulit niya po yung kanyang panawagan na hinihimok niya po ang International Criminal Court na palabasin na ang kanyang tatay. On humanitarian considerations, emphasizing that his continued detention amid troubling conditions was inhumane. Sa madaling sabi, hindi na kaya ng tatay ko na mabilanggo dyan. So kung ikinukulong nyo pa rin yung tatay ko sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi na po makatao yan. Yun, exactly. Yung gustong sabihin ni Sara Duterte dyan sa ICC. So ang gusto niya, ICC, sabi ng anak pakawalan nyo na si tatay ko dahil yung kanyang kondisyon. Diba? Hindi na makatao yan, kinukulong nyo pa sa kabila ng kanyang kondisyon. Pwede ba yun? Sa Pilipinas, ganyan ba? Kung naghihingalo na, pwede ka na pakawalan? Ganon? Siguro, at some point, diba? Pero, hindi naman mag-ano kaso ni Digong. Ilang counts ng ano yan? MURDER? Diba? MURDER, ilang counts yan? So, dahil mahina na, pakawalan na. At hindi na naman daw magkakaroon ng hearing. Yan naman ang argumento ni Kaufman dyan Hindi na magkakaroon ng hearing dahil hindi na kayang mag-stand, tumayo sa pagdinig. Si Digong dahil nakalimot na nga ito So wala rin sense na nandiyan siya dahil hindi naman mag-hearing. In short, pakawalan nyo na yan because of his old age. 80 na yan, di ba? Ilang taon siya? 80, 83? So matanda na. So gusto nila pakawalan na. Absuelto na lang. Ganun na lang yun, no? Sara, in a statement, noted that her family received credible information. Nakatanggap daw po sila ng credible information from hospital sources that the former president had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. O sige, imagine ninyo yung sitwasyon. Meron siya kwarto, yung kanyang kulungan. Siguro may nag-check o security, nakita na lang si Digong na nakahandusay sa sahig. Walang malay. Hindi natutulog, Walang malay. Kasi kung natutulog, doon niya sa kama niya. Natagpuan siya na walang malay. So, kinakailangan siyang agad-agad na dalhin sa ospital. At sumailalim po sa mga laboratory, sabi ni Sara Duterte. Base daw po yan sa kanilang natanggap na credible information. I think totoo naman to. Yung sinasabi nila, na unconscious. Kasi, ang sinasabi din ni Kaufman, mahina na talaga yan. Yang si Tatay Digong. Si Bongo, meron din po siyang sinasabi dyan. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong sinasabi ni Bongo. Sinasabi niya, previously, madalas daw po nangyayari yan kay Digong na nadudulas at dinadala sa ospital. Siyempre, hindi na nila pinapaalam noon yan. Pero noon daw, madalas daw po mangyari yan. Sige, pakinggan natin ito yung sinasabi ni Bongo kasi nagkaroon ito ng uploaded video kahapon lang din. Sige. Ayan, 11 hours ago, Hospital. Nananawagan po siya ng panalangin, Mga minamahal kong kababayang Pilipino,
pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-x-ray or magpa-MRI. Okay, wait lang. Sa madaling sabi, ang basa ko dito sa statement ni Bongo, ito ay reinforcement, ito ay patunay na hindi nag-iimbento itong kampo ni Digong na natagpuan siyang unconscious, no? Dahil in the previous years, madalas mangyari kay Digong. Nagigets yung point ka, Coffee? So, nagpapatotoo itong si Bongo, hindi ko alam kung kanino address itong message na to. Siyempre, bukod sa taong bayan, posibleng sa ICC din yan, na hindi kami gumagawa-gawa ng kwento. Yan ang basa ko dyan. Hindi naggagawa ng kwento itong grupo ni Duterte na nagpapaawa lang ito, kesyo nadulas, kesyo natagpuan unconscious, etc. Ngayon, sa ICC, kasi usually sa Pilipinas, ganyan, di ba? Pag nakakasuhan ka na, nagkakasakit, di ba? Magkakaroon ka ng neck brace, ilalagay ka sa wheelchair, etc. Ganyan rin yung sistema dito sa Pilipinas. So, syempre, kapag sinabi ng kampo ni Digong na may sakit na ito, hindi mawawala sa isip ng tao na nagsasakit-sakitan lang yan o gumagawa yan ng sakit. So, syempre, para basagin yung idea na yan, na nag-iimbento lang ng sakit itong si Digong, nagsalita si Bongo. At ang sinasabi ni Bongo, previously pa rin naman, madalas daw po mangyari kay Digong yan. Dito sa Pilipinas, definitely, no? Na nagkakasakit yan, dinadala sa ospital, pinapa-x-ray, pinapa-laboratory. Yan daw po yung nangyari. In short, wag nyo lang isipin na hindi totoo na nagsisinungaling si Digong dyan dahil matanda na talaga ito at madalas na itong magkasakit. Sige, pakinggan pa natin yung sinasabi niya dito. Sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan. Hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalat na makapasok at nakakalungkot po. Okay, talaga hindi papayagan yan. Kasi una nga, bilanggo siya. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng bilanggo? Kontrolado ka. Yung iyong liberty, hindi garantisado. Kaya ka nga bilanggo eh. So hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Ganon din yung punto dyan eh. Nagagalit si Sara Duterte, bakit hindi raw ipinaalam sa kanila na may pumunta raw po ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas? Bakit hindi pinaalam muna sa pamilya? Hindi nga eh, kasi bilanggo nga eh. Ang jurisdiction yan, kung bilanggo na yan, ay ICC na. So sila ang magdidesisyon dyan. Sino yung pwedeng papasukin, sino yung hindi. Kasi hindi ka na nga malaya eh. Yan nga yung purpose ng pagiging bilanggo eh. Wala kang liberty, wala kang kalayaan. So kung lahat ng request, i-grant, para saan pat naging bilanggo siya? Bakit kailangan ng doktor pa? Ni Digong, no? May mga doktor naman dyan. Ang ICC, in fact, mga dekalibre din naman yan. O kung kulang ng doktor dyan sa detention, o pwedeng dalhin dyan sa ospital, pinakamalapit na ospital, kompleto din yan. So syempre, nag-iingat din ang ICC. Kailangan nila kontrolin yung kanilang mga bilanggo. Kasi kung magpapapasok yan ng doktor niya, mamaya kung anong iturok dyan, kung anong ipainom dyan, kung anong mangyari kay Digong, kanino ang sisi? It is ICC, dahil agad nga, jurisdiction nila yan. Silang may control dyan. So maintindihan mo naman ang ICC, bakit hindi pinapasok yung sariling doktor ni Digong? Kasi unang-una, hindi naman siya kailangan. Diba? Kasi may doktor naman sila dyan eh. Yun yung point doon. Kasi hindi na nga siya malaya. You have to accept that. Diba? Bilanggo siya. Dito nga sa Pilipinas, ang bilanggo mas matindi pa eh. Maswerte pa si Digong, araw-araw may dalaw. Diba? Isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po ay naging unconscious, natagpo ang unconscious at dinala po sa ospital para makapag-laboratory test. Sana po ay gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-ospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po. Gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po ay nalulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang... In fairness si Bongo, talaga malungkot dyan. Kasi tama naman yung sinasabi niya. Long time aid ito, hindi Digong eh. For the longest time eh. Talagang sila talaga ni Digong magkasama, no? Kumbaga sa hirap at ginawa, mas matindi pa nga ito sa asawa eh. Sa lahat ng lakad ni Digong, kasama siya, di ba? Even yung pagpunta sa ospital, talagang kasama siya. At nakikita naman natin yung sincerity ni Bongo dyan, yung kanyang serbisyo kay Digong. It's just that nga, bilanggo siya.
hindi siya malaya. Yung nagagawa niya dito sa Pilipinas, hindi niya na magagawa dyan sa The Hague, dyan sa International Criminal Court. At yan po ay ilan lang sa consequences ng kanyang mga ginawa noong siya ay mayor, noong siya ay presidente ng Pilipinas, kung saan napakaraming Pilipino po ang namatay, natukhang. Maganda pa rin ito, swerte para si Digong dahil nabigyan siya ng due process, di ba? Hindi siya basta-basta kinitil. Yung buhay niya hindi basta-basta kinitil as contrary doon sa ginawa sa ilang mga biktima ng tukhang. Even yung mga inosente, mga estudyante na pagkamalan lang, tinukhang, di ba? Walang kalaban-laban, walang due process. Swerte ni Digong ngayon, nabibigyan pa rin siya ng due process. Yun na lang tingnan ninyo, no? Yung mga DDS, ganyan yun na lang sa sitwasyon na yan tingnan. Dahil buhay pa rin si Digong, nabibigyan siya ng due process. Yun na lang, mag-isa siya. And again, consequences siya ng mga ginawa niya. Lahat tayo, may ginagawa tayo, eventually may consequences yan. Ano to? Interim release? Balita na lumabas na, hindi pa po totoo yan. Ang ICC very transparent. Once na po na mag-grant yung interim release na yan, malalaman natin yan dahil pinapublish po agad nila yan sa kanilang website. So fake news po yung bali-balita na lumabas na si Digong o inalaw na itong kanyang pansamantalang paglaya o itong interim release. Wala pa pong ganyang balita.